Saging na saba, tapioca pearl, pagsamahin. Ang sarap-sarap, perfect combination. Pwede mo rin ito lagyan ng yelo. May banana kung yelo ka na. Pwede mo ito kainin ng ganito lang. Pwede mo rin ito lagyan ng evaporated milk. Mas masarap at mas malinamnam. Tara, umpisahan na natin. At dito sa ating kawali, maglagay lang ng 2 cups ng tapioca pearl. At sunod natin ilagay ang 5 cups ng tubig. Huwag niyo po kalimutan na haluin para hindi magdikit-dikit. At lutuin lang natin ito for 30 minutes. Huwag po kayong mag-alala kasi may packaging instruction naman kung paano lutuin itong tapioca pearl. While waiting na maluto itong ating tapioca pearl, ihanda muna natin itong ating saging na saba. 8 piraso po ito lahat. Balatan lang natin. At matapos natin itong balatan, islice lang po natin ito. Nang ganito lang po kanipis. Depende na po sa inyo kung gaano karami ang saging na gusto nyo ilagay. Ayan, luto na po itong ating tapioca pearl. At ayon sa packaging instruction, i-rest daw ito ng 30 minutes. Para hindi naman masayang ang time natin habang nakarest ito, ilagay na lang natin ang saging. I-transfer ko lang muna ito sa mas malaking kawali. Para hindi naman tayo mahirapan sa pag-mix. Dahil gusto ko ng masabaw, nag-add lang ako ng 1 cup ng tubig. At ihalo na natin dito ang mga saging na saba. I-mix-mix lang muna natin ito. Bago natin ito takpan. At ayan, luto na po ang ating saging. I-mix-mix lang muna natin ito. Tsaka natin ilagay ang 1 cup ng brown sugar. Adjust na lang po kayo, depende na po sa inyong panlasa. Mix-mix lang natin at simmer lang natin ito ng mga ilang minuto. At ayan, pwede na po natin ito hanguin. At ayan na, may masarap na tayong pangmerienda. Tikman muna natin ito ng ganito lang na hindi hinahaluan ng kahit ano. Ang sarap talaga. Ang bango talaga ng tapioca pearl. At lagyan lang natin ito ng evaporated milk. Ang sarap talaga nito, yelo na lang ang kuda. Maraming salamat hanggang sa susunod po.